Today, we would like to make our protest known throughout the world. And what we will do today will be remembered forever for all coming generations that we Filipinos hindi natulog sa gabi ng ating pagkaalipin, that we were not sleeping in the nights of our fathers. Matod pa ni Mang Tasio in the book of Rizal, no todos dormían en la noche de nuestros abuelos. Dili tanan natulog sa kagabihon sa atong kaliwat, hindi lahat natulog sa gabi ng kanilang pagkaalipin. So ito, mag-umpisa ako ni Benigno Aquino. Ito ang isa sa pinakatrayador sa Pilipinas dahil binigay niya ang Sabah sa mga Malaysian. At siya ang pinaka-author sa BBL. Gusto niyang mabigay sa Malaysia yung Mindanao, Sulu at Palawan. Kung tingnan niyo mabuti yung BBL, mukhang maganda. Pero ang problema doon sa BBL, doon sa definition ng Bangsamoro. Kasi yung Bangsamoro, lahat Kristiyano, mga Subano, mga Lubad, kasama doon sa Bangsamoro. Ibig sabihin, kung ibigay sa Bangsamoro ang teritoryo ng Imaylet, lahat ng Mindanao mabigay dahil kasama ang Kristiyano doon sa definition ng Bangsamoro. Yun ang trap eh. Yun si Benigno Aquino ang author niya. Pero hindi pumasa. Maski na binigyan siyang $600 million Malaysian dollars ng Malaysia, hindi pumasa. Kasi yung mga congressman, yung nakatanggap na ng tag 50 million, hindi na bumalik sa kongreso. Kasi natakot rin na mahati ang Pilipinas. Ito si Lourdes Serenio, ito ang Chief Justice na sinuspende ako dahil tinawag ko nga yung judge daw sa Cagayan de Oro, si Gregorio Pantanosa ng Corrupt. Eh tama naman eh. Dahil tama yung sinabi kong corrupt si Pantanosa, sinuspende ako. Ay hindi na balik kung suspendihin ako ulit, tawagin ko pa rin magnanakaw si Pantanosa. Ito si Duterte. Makinig kayo mabuti. Ito, hindi ito malimutan sa lahat ng generasyon sa Pilipinas na naging presidente na walang COC. Ibig sabihin, illegal ang pagka-presidente niya. Kaya nga, hindi niya siya, abogado, hindi niya matanggap-tanggap na naging presidente siya na wala man siyang COC. Para naging empleyado siya na hindi naman nag-apply, hindi na-interview. So ito, ang crime niya, running for president without COC. Si Serenio, electoral sabotage. Kasi okay daw yung ginawa ni Duterte. Si Benigno Aquino, electoral sabotage and murder of Philippine democracy. Sunugin natin para mapakita natin sa Diyos ng mga Diyos. Sa lahat ng henerasyon ng Pilipinas na tayo hindi tumanggap na maging alipin habang buhay. Na tayo ay malaya. Na tayo ay may katapangan nila Lapu-Lapu at Taguig. Na hanggang ngayon, buhay na buhay ang katapangan nila Lapu-Lapu at Taguig sa mga dugo natin. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay ang demokrasya! Mabuhay! Mabuhay kayong lahat! Mabuhay! Mabuhay ang Diyos sa mga Diyos! Mabuhay! Mabuhay ang Grand Camp President! So, muna ni katapusang mga lungon nga atong dakutan dito sa tuo na si Andres Bautista, diri si De La Rosa. Kini si De La Rosa mo na Eichmann sa Pilipinas. Eichmann sa Pilipinas, kini si De La Rosa. Kaya siya mo ay triggerman ni Duterte. At proud siya maging triggerman. Napakarami nang namatay ngayon. Ito protesta natin sa namatay ng mga Pilipino. Pinatay ng Pilipino na walang hustisya dito sa Pilipinas. Mabuhay kayong lahat! Mabuhay! Mabuhay ang demokrasya! Mabuhay! Mga bata, malintungan mo yan.
Layo ang taon mo. Iya, malintong mo. Hinumdumi ini nahitabo karon. Kas arata moagi ining kalibutan na. Pero at least wala ta mo tugot nga mahimo tang ulit mon habang buhay. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay kayong lahat! Mabuhay! Mabuhay ang demokrasya! Mabuhay! Ano nga ani dahil nga nag-warning, nakadikdog ako na, so palubat na.
Nasunog na din ang semua ang pagtuman dito pag mana kung hindi ilok doon Kawawa mo siya diri, wala. Wala kita sa dulo. Distribution. Pana ba? Yo, kanya ko mugahin. Di ana ang mga ito gawin. Ito gawin na. Paghunong, kapandahunong, kapalit ko, Ayong nagduol. lahi-lahi yung mga